pag-alis namin papunta ng Canada. Mamimiss ko ang view na to sa Nueva Ecija dahil isa ito sa lagi naming pinupuntahan at nilalakaran ni PJ tuwing hapon. Medyo matagal-tagal din bago ulit kami makabalik ng Pilipinas o makapagbakasyon. Dahil bukod sa napakalayo, sobrang mahal ng ticket at saka kailangan muna naming magstay dito sa Canada. Pagkatapos ni PJ magluto ng breakfast, kumain na kami. At habang nakain, merong kwentuhan, merong iyakan at saka yakapan. Siyempre, mamimiss namin ang isa't isa. Kita naman sa mga mata namin na nag-iyakan na kami. Ito nga pala ang aking pamilya. Wala pa yung dalawa ko diyang kapatid. Konti lang kami pero masaya. After namin magpicturan, dumating na ngayon nirentahan naming sasakyan. Nagrenta kami ng sasakyan kasi sobrang dami namin at saka ang dami din naming luggage. Bali, 6 yung maleta namin. At bago umalis ng bahay, nag-double check muna kami ni PJ. Chinek namin kung kompleto yung gamit namin, kung dala ba namin yung passport namin, at yung iba pa naming mga maleta, baka kasi may makalimutan kami. Medyo malayo kasi ang Nueva Ecija sa Manila. Doon kasi kami papuntang airport. At ito na nga yung papunta na kami ng airport. Yung iba sa amin tulog, yung iba sa amin gising. Hindi ko rin makakalimutan na ito yung araw na hawak ko ang kamay ng papa ko kasi mamimiss namin yung isa't isa. May part din na nakatulog na ako. Pagising-gising ako sa part na to, medyo hindi ako makatulog kasi nag-iisip ako. Habang papalapit na kami, medyo kinakabahan na ako. Iniisip ko kasi kung ano yung mga possible na itanong sa immigration at saka sa Canada. Although, kumpleto naman kami sa documents at saka totoo naman yung mga dokumento namin pero hindi mo pa rin talaga mawawala sa dibdib mo, nakakabahan ka. At ito nga si Kuya DR biglang nagpatawa. Bonifacio. Alvin, itigil mo na yung pag-iyak mo. Kasi pagka nandun na kayo, malamig na dun, no? Tapos may yung pag umiyak ka, butil-butil na yung lalabas dun sa ano mo, iyak mo. Paglabas matigas na. Ay, ko mag-delay na. Bag mo. Guys, Uy, password. tandaan nyo. Next year! Nandun ka na. Hindi pa! Next year! So susunod pa! Tatlong taon na yun. Parang ano permanent resident. Good Lord. Pero alam ko, kaya ganito si Kuya DR kasi ayaw niyang malungkot. Kasi alam ko mamimiss niya kami. Nang sobra lalo na ako. Wala taong mga umalis. Konti lang kasi dito. Kasi ano lang pal. Ganon. Dun sa terminal 3 ang ano. Sa arrival tayo! Ha? Arrival daw. Pag sa terminal. At nakarating na nga kami ng airport. Binaba na din namin ang mga gamit namin. Pumasok na kami sa loob habang sila mama, sila mami ay nag-iintay. Chinek ko nga din sa board yung flight details namin. Ito na yung papunta kami sa check-in para sa mga gamit namin. Pumila na kami dito ni PJ. Ayan siya. At habang nasa pila, syempre, may halong pagpipicture. Ayan. After namin i-check-in yung maleta namin at magbayad ng tax, bumaba muna kami at pupunta kila mama at kila mami para magpaalam. Kasi pag lumampas na kami ng immigration, hindi na kami pwedeng lumabas. At nung makalabas kami, syempre iyakan portion na naman. May kita nyo naman sa mga mata namin na nag-iyak kami. Syempre dahil mamimiss namin sila. At sana makauwi din sila ng maayos. Medyo natagalan pa kami sa part na to. Kasi minake sure namin na nakapagpaalam kami sa isa't isa. After nito, is pumasok na kami at dumiretso sa immigration.
At success, nakalampas kami sa immigration. Wala namang masyadong tinanong. Hiningi lang yung mga documents, proof na may trabaho nga akong pupuntahan dito sa Canada. At nung makarating kami dito sa gate namin, wala pang masyadong tao. Nagpahinga muna kami dito. May taas pa kasi nakakangawit. Medyo nakaramdam kami ng gutom ni PJ at habang malayo pa yung flight namin, naghanap kami ng pwedeng kainan. Dito nga kami kumain. Nag-order muna kami. At ang daming tao, wala kaming maupuan. Kaya, humanap kami ng pwede naming pwestohan at makainan. Dapat may tira kayong peso para yun yung panggastos nyo dito sa airport. Tsaka medyo pricey dito. Nung nakahanap kami ng pwesto, dito na kami muna kumain ni PJ. At may natitira pa kaming peso ni PJ. Naghanap kami ng pwedeng tambayan at magpalipas ng oras. Dito nga namin napuntahan yung Starbucks. May pa-Starbucks pa kami. Siguro mga 30 minutes lang kami dito. Tapos yung flight namin siguro meron pa kaming 3.5 hours. Medyo napaaga rin kasi kami kasi minake sure namin na magagawa namin lahat. After magkape, nag-decide na nga kami ni PJ pumunta sa gate namin. At pagpunta namin sa gate, sobrang daming tao. Hindi namin alam kung bakit. Yun pala, kailangan namin ulit pumila dito sa gate bago makapasok. Sobrang dami ng tao. Ang dami na din nagre-reklamo kung bakit ganito. Pero kailangan nating sumunod para din naman to sa safety ng lahat. At nung nakapasok na kami, meron na lang sigurong natitirang 1 hour bago yung boarding namin. At nag-announce na nga sila na boarding time na. Papunta na nga ako niya ng airplane. Hinahanap ko yung seat number namin ni PJ. At nang mahanap namin, syempre picture-picture muna sa plane. At super puno ng plane. At ito na nga, nag-take off na ang aming plane. At pagdating namin dito sa Canada, pumunta muna kami sa booth kung saan kailangan namin i-declare yung mga gamit na dala namin. We're here! Hello, Canada! After nun, sinundo na nga ako or kami ni PJ ng employer ko. Hiyahatid niya kami sa titirhan namin. Meron na nga kami ditong titirhan. O diba ang bongga? 20 minutes drive lang ata yung nangyari galing ng airport. So hindi ganun katagal. Pero super lamig as in. Kaya dapat kung pupunta kayo dito, ready kayo. Kahit sana isang tindig lang na panlamig. Ang ganda din ng view. Pero medyo natutunaw na nga yung ice dito kasi malapit na yung spring. Pero at least na-experience namin yung snow bago mag-spring. At malapit na nga kami sa titirhan naming bahay. Ito yung bahay namin. At ganito sa labas. At hindi pa nga kami masyado makatulog ni PJ. Kasi hindi pa kami makapaniwala na nandito na nga kami sa pangarap naming lugar. Kaya dapat yung mga pangarap nyo, maniwala lang kayo matutupad yun. Pero syempre, dapat laging may kasamang dasal at saka gawa. Dahil kayo lang ang gagawa ng mga pangarap nyo. Kaya dapat maniwala lang kayo. At i-achieve nyo lang lahat ng pangarap nyo dahil mangyayari yun. Nangyari itong pangarap namin ni PJ dahil nagsuportahan kami at ginawan talaga namin ng paraan. Sabi nga sa kasabihan, kung may tiyaga, may nilaga. At kung gusto, maraming paraan. See you again.
Magpo-post pa ako ng mga maraming video sa mga maraming mangyayari pa sa amin dito sa Canada. See you soon and see you again. God bless!